Magandang araw po sa ating lahat na mga kababayan, mamamayang Pilipino dito sa ating mahal na bansa, sa buong mundo na mga Pilipino. Magandang araw po. February 23, 2024, araw po ng Sabado, dito sa ating regional quarters ng Union Federal, Region 12. Ito po ang inyong kapatid, Ed Gulye, Founding Chairman ng UNA Federal of the Philippines Incorporated. At kasama at tayo rin po ang nangunguna dito sa CORE Movement or Constitutional Reform Movement. Sa pagkakataon po ito, gumawa po ako ng video coverage para iparating po sa sambayan ng Pilipino, diyan sa Congress, kung ano po ang stand ng ating organisasyon na UNA Federal at saka CORE Movement. Dahil po ang pangalan ko ay nabanggit sa Senado na tayo ay isa sa mga petitioner ng People's Initiative. Totoo po yan, no? Kasama po natin dito ang mga petitioner, mga prime movers, Attorney Abad, Mr. Unyati, lahat po nabanggit sa Senado na mga petitioner. Kami po ay nagkaisa. Kasama na po natin dito ang sambayan ng Pilipino para may sulong na itong pag-amenda ng ating konstitusyon. Una-una po, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa lahat po, no, sa Kongreso, dahil ito po pag-anib na natin dito, ang pag-anib, kami po lahat ng mga petitioner, nagkaisa po kami dito dahil ang layunin lang po namin talaga ay sa paraan ng People's Initiative, mamindahan na po ang matagal-tagal na natin na inaasam itong pag-amenda ng konstitusyon natin sa paraan ng People's Initiative. Dahil alam po natin, sa tagal ng panahon, no, kailangan i-update na po natin ang ating saligang batas. May mga sinasabi silang CONCON or Constitutional Convention, Constituent Assembly, pag-amenda nating Constitution, pero hindi po na-realize yan dahil sa alam natin may problema po doon dyan sa Kongreso. Kaya po tayo ngayon, ang intention po natin talagang mamindahan itong ating saligang batas. Lalo na ngayon, tayo po, inyong kapatid, 8 taon na po ako dito sa pakikibaga ng pagbabago. Sa panahon pa ng dating Presidente Rodrigo Duterte, na talagang kasama na po ang UNA Federal CORE Movement dito sa advocacy niya ng pagbabago. Itong federalism, constitutional reform at saka itong People's Initiative. Alam po natin na lahat ng mga sa Kongreso dyan, majority po gusto nila na po ng pagbabago, yung tinatawag na charter change. Pero ang nangyari po ngayon dahil sa may mga interest, yung ibang mga politisyan natin na gusto lang po nilang labuin itong charter change o pag-amenda ng ating saligang batas. Ito po, nagkausap na po kami ng mga core group dito sa mga petitioners na ang amendahan lang po talaga ang economic provision. Bigyan po natin itong priority. Wala nang iba tayong amendahan kung hindi economic provision. Sa mga kababayan po natin na pumirma doon sa petition na wag po kayong yung pagpapaliwanag po sa inyo dahil pumirma kayo, ibig sabihin naintindihan po ninyo yung pagsanib natin ito sa People's Initiative dahil naunawaan po natin na
ang layunin lang po natin dito, economic provision, wala na iba. Wala po itong politika. Ngayon po, gusto ko lang po ipaalam sa sambayan ng Pilipino, ano itong Unifederal. Ang Unifederal, ito ay civil society organization, rehistrado ito ng SIC. At saka 8 taon na po tayo dito, itong kapatid ninyo, pag-ikot-ikot sa buong bansa, at saka makikita po nyo. Ngayon ko lang ipalabas sa inyo na itong ginawa ko, physically, ibig sabihin, talagang ako po mismo nag-ikot-ikot dito sa buong Pilipinas para ipaliwanag itong gusto nating ng pagbabago sa para ng federalism system at saka itong pag-push, no? Itong panukalang constitutional reform. Ngayon po, para po sa documentation, para po sa kapaliwanagan na itong legitimacy ng Unifederal, ito po, ipapakita ko sa inyo yung mga documentation kung gaano na kalawak, kalaki itong Unifederal, itong core movement dito sa buong Pilipinas. Ito po, isa-isa natin para sa justification po sa lahat. Una-una, ito po yung registration natin ng SIC. Tayo po tayo po diyan. At saka itong organization po ng Unifederal, ito po yung structure. Ito yung regional structure natin sa buong Pilipinas, no? Ano po 'yan? 18 regions po 'yan. Tayo po dito ay voluntary basis po ito na sariling na po natin ito, sariling pamamaraan para maging effective po itong campaign natin. Ito po, makikita po ninyo yung mga speakers bureau natin all throughout, no? Ito po yung accreditation natin, accreditation ng Unifederal nung dating administration with DILG. Ibig sabihin, in partnership po ang Unifederal, ang core movement sa DILG last administration. Kaya itong lingkod ninyo, kapatid ninyo, binigyan po ng commendation ng DILG dahil sa pagtulong para po maipaliwanag sa mga taong bayan itong pagbabago, no? Kaya ito po, no, na nagkaroon ng nung hindi na po na-realize ang federalismo, ang dating presidente sa through DILG, gumawa po tayo ng movement, itong tinatawag na core movement. Ito po yung kabuuan ng mga officers ng core movement. Tayo po ay talagang vice chairman ng core movement, no? Ito po si Secretary Anyo, si Yusik Jonathan Malaya. Ito po yung composition ng core movement. Kasama natin diyan si Congressman Rufus Rodriguez dahil kailangan ito po ang sa Kamara, sila po ang ating partnership. Yun po ang formation ng core movement. Ito po yung activity, mga event natin. Itong kapatid ninyo, pag ikot-ikot ko sa buong bansa, nakikipag-coordinate tayo sa lahat ng mga LGUs dahil tayo civil society organization bilang accredited partner ng DILG. Sa pag-ikot-ikot sa buong bansa, very supportive ang mga LGU sa pagbabago. Kaya po, ang ginawa ko, makikita nyo physically, nandyan po yung mga documented po yung event, yung ginagawa ko sa pag-ikot ko sa buong bansa, no? Nandyan yung mga kasama natin, mga sa buong Pilipinas, probinsya. Ibig sabihin, tayo po ay organized. Mayroon na po tayong structure sa buong from regional, provincial, municipal, up to barangay level.
nandyan po ang ating mga voluntary members, leaders ng Uni-Federal Core Movement para suportahan itong layunin natin ng pagbabago sa core movement or constitutional reform movement. So makikita po ninyo ang Uni-Federal activity, ang core movement. Kaya ang maipapaliwanag ko lang po sa ating mga kababayan na yung nakaabot na po tayo ng almost 100% sa ating signatures, no, sa buong Pilipinas. Kaya ang hinihiling ko lang po diyan sa Kongreso, kailangan seryosohin nila itong pag-aminda para magkaroon na ng plebisito. Ang taong bayan na ang magdesisyon yan. Alam po natin marami pong mga oposisyon, marami pong hadlang, marami pong mga ibang mga personalities na sinisiraan nila itong People's Initiative. Pero ang People's Initiative, nasa batas po ito. Pag hindi po walang nangyari sa Konkon, walang nangyari sa Kunas, ang taong bayan na ang kikilos nito sa paraan ng People's Initiative. Dahil ito lang talaga ang ultimate solution para ma-realize itong pag-amenda ng konstitusyon. Ang gusto nating gawin para talagang ma-amendahan na ito, kailangan tayo mga tao, yung pinirmahan natin na kung maaari, pinirmahan natin na ang pag-amenda ng konstitusyon sa paraan ng Constituent Assembly. Constituent Assembly, ibig sabihin yung upper house at saka lower house, magkaisa po sila sa isang body. So, joint voting po yan. Dahil kung hindi, sa tingin ko, dahil sa lumalabas na issue ngayon, wala tayong problema sa Kongreso dahil nakausap po ang grupo namin dyan sa lower house. Nakausap natin si Congressman Rufus Rodriguez. Siya po ang chairperson ng 1987 Constitutional Reform. Ilang mga mamabatas yan na 100% sila po ay papaborbo nito sa pag-amenda ng ating konstitusyon, economic provision. Ang inaalaala lang po natin, mga kababayan, ang Senado, dahil sa ngayon nangyayari, nagkagulo-gulo na sila, ibig sabihin, hindi maganda yung relation nila. Ngayon, kung separate voting, malamang hindi po ma-realize itong pag-amenda ng ating saligang batas sa paraan ng Constituent Assembly dahil 24 senador po. Ang kailangan dyan natin is 18 votes. Ngayon, sa nakikita ko, dahil sa maraming mga hindi nila nabigyan ng priority, although karamihan sa kanila dyan nagsasabi, kahit na yung mga humadlang, maganda yung charter change, pero hanggang salita lang po sila. Walang katibayan na seryoso sila. Kaya tayo po, panawagan ko po sa ating mga kababayan natin na magkaisa po tayo na itong People's Initiative, ito po ang instrumento. Ito po ang legal instrument para po maamendahan ang ating saligang batas. Ngayon, kung may mga karagdagan po kayong itong paliwanag tungkol sa People's Initiative, tungkol sa layunin ng pag-amenda ng ating saligang batas, at saka ang kahalagaan ng constitutional itong People's Initiative, mayroon po tayong YouTube channel na PCOR Movement. Nandyan po lahat. Ginawa po natin ito para yung mga kababayan, yung mga mamamayang tao, no, na nalilito pa sila dahil sa marami lumalabas, no. Talagang doon po ninyo maunawaan kung ano itong pinaglalaban natin. Tandaan po natin, itong kapatid ninyo, 8 taon na po ako dito sa krusada na ito. Nagpapasalamat po tayo dahil
sa ganitong pagkakataon na marami na po ang sumusuporta at saka lumabas itong People's Initiative na issue, yun po ang malaking hamon sa ating lahat. Ito yung mahalagang bagay na pagtuunan natin ng pansin. Dahil tayo po ang mamayang Pilipino, tayo ang batas ng ating bansa, ang busis natin ay siya po mangingibabaw dito sa ating saligang batas. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.